Attorney Villar, ano, aside po doon sa legal obligation ng mga employer, sabi niyo po kanina yung within 60 days kailangang ma-report ang 30 days. Apo. 30 days, oo. Okay. Aside po doon sa 30 days, ano pa po yung ibang legal obligation ng employer sa kanyang mga empleyado? Una po, kung magbubukas sila ng negosyo, merong registration, no? Tapos it follows na magrehistro sila ng mga empleyado nila within 60 days pagka-hire. Tapos maghuhulog sila ng contribution, mga premiums, no? Equivalent dun sa 1% ng sweldo ng mga empleyado. Ito ay tinatawag na state insurance fund, no? Hindi kung ano yung hinulog ng employer, dun huhugutin yung panagot sa injury, aksidente or pagkamatay, no? Ito ay parang kumbaga insurance din, additional insurance premium. May batas din po bang nag-iingat dun sa mga freelancer kasi usong-uso ngayon, nag-freelance po sila and then work from home ang ginagawa nila. Paano kung habang ginagawa nila yung kanilang trabaho sa bahay ay naaksidente sila? May ano po ba? May tulong po ba silang mahihingi na maaaring gawin ng kanilang employer? Ang kadalasang na-encounter ko po pag freelancer, ano po ito contract of services no? Ang binabayaran yata dyan yung output po, hindi yung oras, no? So, Okay. generally po, ang batayan natin kung entitled ba, syempre kung may kontrata, no? Kung binigyan ng HMO Yes. or binigyan ng provision na entitled ka doon sa medical or anumang nangyari, injury. Ngayon, kung wala, depende sa circumstansya kung na-aksidente ka while working. Kasi ang lalabas na workplace mo, yung bahay mo. Halimbawa, nabagsakan ka, lumindol, nabagsakan ka, or considered workplace yon. Kung halimbawa, calls, virtual assistant ka na nag-online, Yes, no? Or nagko-call center ka sa bahay nyo at may nangyaring di maganda, compensable yan kasi by authority ng employer mo, inutusan kanyang mag-work sa bahay mo. Yun ang naging workplace equivalent mo. So I think dahil lang laging ang presumption po sa labor laws, laging in favor of labor, no? In case of doubt, kung may duda, walang contrary na ebidensya, laging ang hatol po in favor ng labor or ng empleyado. Magandang gabi, kasangbahay. Welcome to the program at mga kapartner. Ito po ang Business Natin To. Sa ngalan po, of course, ng kapartner Randy. Kami po ang kasama nyo ngayon. Ako po si Manuel Recuenco at kapartner Chris. Magandang gabi naman sa'yo. Ayun, magandang gabi, kapartner Manuel. And although wala si kapartner Randy meron yata siyang personal commitment, tayong dalawa yung magsasama sa loob ng isang oras, kapartner Manuel. That's right, kapartner Chris. Pero ganun pa man sa mga nata-traffic, magandang gabi sa mga nasa kanila ng mga tahanan nakikinig sa radyo or nanonood sa ating Facebook Live. Kami po ay live ngayon sa UNTV Radyo La Verdad Facebook page at syempre sa Business Natin To on air. Yan po ang ating Facebook page. At ganun din, kapartner Chris, live din tayo sa YouTube sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Ayun, kapartner Manuel, wag natin kalimutang batiin yung mga kasamahan namin ni kapartner Randy Mauti Group. Ayan, although walang pasok sa mga government offices, sa private, syempre, meron din. May pasok yan. Discretion na yan ng management. Pero since meron kaming deadline, hataw pa rin kahit hindi pa naman masyadong lumalakas yung ulan dito sa Metro Manila. Nako. Hindi lang natin alam yung mga outside Manila. Oo. So ingat po tayo, maghanda ng mga karapat-dapat na pang-prevent nitong lalo na yung mga pagkain, kapartner Manuel, yung kanilang masisilungan in case magkaroon talaga ng matinding baha. Ito yung napapanahon ngayon, bakit ba dumadami ang baha? Ayan. Grabe. So ingat po tayo. Oo. Ingat talaga. Kasi kapartner Chris, siguro mga ngayon 7 PM onwards talagang parang uulan Nakita ko rin sa
forecast. Kaya yung mga bibiyahe, maganda na kayo. Maghanap na ng mga ruta na alam nyong hindi masyadong binabaha. Dapat alam na natin lahat yan. Ganun pa man, Kapartner Randy, maaari silang Kapartner Chris, maaari silang mag-comment sa ating Facebook page sa business natin to. At pwede kayo magbigay ng suggestion, tanong na pwede natin pag-usapan dito sa business natin to. At of course, ang ating hotline ay 0997-824-9408. At pwede rin sa ating official Facebook page ang business natin to on air. Yan, Kapartner Chris, pero parang may paalala ka ngayon, Kapartner Chris. Ayun, ito naman yung kada programa natin, lagi tayong merong tax reminder. Ayun. So for tonight, ano ba yung number 1 natin na i-remind? So August 29, ito po ay sa tomorrow, e-filing or filing and e-payment ng ating quarterly income tax returns of for corporations, partnership, and other non-individuals. So, kasama din po dito yung summary alpha list of withholding taxes o yung SAUTI for the quarter ending June 30, 2025. Then, on August 30, ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung deadline din ng online registration through ORUS, computerized books of accounts and other accounting records, fiscal year ending July 31, 2025. Next, submission of proof of e-file BIR Form 1702 for regular tax, exempt, or mixed with audited financial statement or AFS, BIR Form 1709 kung applicable po kayo dyan, and other attachment through electronic audited financial statements or yung AFAS natin tinatawag, AFS or manual. So, fiscal year ending April 30, 2025. Kasama din po dyan yung soft copies of inventory list and schedules stored and saved in DVD-R or USB properly labeled together with notarized sworn declaration. Ito naman ay sa mga fiscal year ending July 31, 2025. Next reminder is e-submission ng quarterly summary list of sales and purchases, importations by a VAT-registered taxpayers, EFPS filers. So, fiscal quarter ending July 31, 2025. Ayun. Kapartner Manuel, back to you. Opo. Yes, tama ka dyan, Kapartner Chris. Yan ang ating tax reminder. Magandang title nga yun, tax reminder ni Ma'am Chris. Ganun pa man, Kapartner Chris, alas 7:16 na ng gabi. At simulan natin sa atin namang unang segment ng atin namang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News, ready na po si Cecil Alabata Cruz sa kanyang balita. Bumaba na ang bilang ng mga rehistradong negosyo ngayong Hulyo. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Cecil Alabata, magandang gabi. Batay sa datos ng DTI, halos 7% ang ibinagsak ng business name registrations at renewals. Mula sa mahigit 87,000 noong nakaraang taon, bumaba ito sa 79,000 ngayong Hulyo. Pinakamalaking ambag pa rin ang wholesale at retail trade pero bumagsak ng halos 13%. Kasama ring bumaba ang accommodation at food services, manufacturing at real estate. Pinakamaraming rehistradong negosyo ay galing sa Region 4A, sinundan ng Metro Manila at Central Luzon. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Pero sana naman, Kapartner Chris, hindi na sila, kung nag-ooperate man sila, sana hindi illegal. Iparehistro pa rin dahil kailangan yun. Pag po may kailangan niyo po ng tulong, nandito po din po kami para sakaling makakatulong po ang ating programa, nandito lang po kami. Yun. Siguro si Kapartner Chris may mga clients na rin ng ganyan, di ba, na
na kailangan magparehistro at kailangan magbayad sila sa BIR. May ano ba, kapartner Chris, mabilis lang bago tayo mag-gap kasi alam natin ang guest nating abogado na si Attorney Christian Villar ay nandyan na. Kapag ba sila nakapagparehistro sa DTI, automatikong kailangan na sila magbayad ng buwis nito? Kapartner Chris? Yes, after, ang rule kasi dyan is after na lang ma-register sa DTI, kailangan mag-register na kaagad sila sa BIR within 30 days para ma-avoid din po natin yung penalty. And yung iba nga, ang ginagawa nila, dumediretso sila upon release ng kanilang DTI certificate, inaantay muna nilang ma-release yung kanilang business permit. So, ang business permit ho kasi as a rule, unahin muna natin yung BIR kasi mas malaki yung penalty dyan. May rule kasi dyan na sinasabi doon na kailangan within 30 days makaregister ka kay BIR para iwas penalty ho tayo. Nako, delikado. BIR muna, pwede nang isunod ang DTI, kapartner Chris, ganon. DTI muna, DTI and muna. then BIR. Ayun. Parang magandang alalahanin palagi, lalo naman ng mga nagsisimulang magnegosyo. Kapartner Chris, 7:19 ang ating oras. At wag silang aalis ang ating mga taga-subaybay sa radyo sa 1350 sa AM band dahil tungkol naman sa labor law ang pag-uusapan natin. May kaugnayan sa employees compensation at yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng kasanggamo sa negosyo ang business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Alas 7:21 na ng gabi, nagbabalik ang business natin to. Kami pa rin po kasama niyo. Ako po si Manuel Recuenco at yes, kapartner Chris. Yes, at pwede din po kayong mag-comment in case gusto niyo po mag-message dito sa ating official Facebook page. Ito po ang business natin to on air. Pwede rin, Manuel. yes, at pwede rin kapartner Chris tumawag or mag-text sa ating mobile number 0997-824-9408. At alam mo ba kapartner Chris, may mga employer sa ating bansa na mapanglamang, grabe, napaka-greedy masyado at hindi tama ang mga benepisyong binibigay sa kanilang mga empleyado o kaya itong mga trabahante na tawag natin. Kaya naman mayroon tayong batas dito po sa Pilipinas, ang Employees Compensation Act, kung saan nagbibigay ito ng kabayaran sa mga empleyado para sa mga injury, sakit o even death na natamo nila mula sa kanilang trabaho, kapartner Chris. Yes, kapartner Manuel, tama ka dyan. Kaya maganda itong pag-uusapan natin ngayong gabi para malaman din ng mga nagtatrabaho ang mga karapatan nila sa loob ng kanilang pinapasukang kumpanya, and then sakaling makaranas sila ng mga cases gaya ng nasabi nyo, kapartner Manuel, kaya naman wag nating patagalin pa. Yan ang pag-uusapan natin sa ating segment na Legal Biz.
Legal Biz. At sa ating Legal Biz segment, ka-partner Crash, dito sa business natin to, isang Employers Compensation Act o Act number 3428 sa mga batas sa bansa na pumoprotekta sa mga kabayarang natatanggap ng mga empleyado mula sa kanilang mga employer. Sinisigurado ng batas na ito na mababayaran ng tama at wasto ang mga empleyado sa panahon na sila ay magkakaroon ng sakit o aksidente na mula sa kanilang pagtatrabaho, ka-partner Crash. Yes, so ngayong gabi tatalakayin natin kung ano nga ba ang liability ng employer under Employees Compensation Act. Upang ipaliwanag sa atin yung makakasama natin ngayong gabi live by Zoom, ang isa nating partner lawyer mula sa MCGI Law Center. Walang iba kundi si Attorney Christian Villar. So, Attorney Christian Villar, magandang gabi po and welcome to our show. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood, tagapakinig at sa inyo po, ka-partner Cres and ka-partner Manuel. Yon, salamat ka-partner, ka-partner at attorney at ka-partner natin of course, Attorney Christian Villar of course. At salamat sa pagkakataong ito na makakasama ka namin at matanong ukol dito sa nabasabi naming batas. Pero unang katanungan, Attorney Christian Villar, sa Pilipinas, ano-ano mga batas po ba ang pumoprotekta sa nangangalaga po sa compensation ng mga empleyado? Sa Pilipinas po, pangunahin yung Labor Code of the Philippines, no. Kasama doon yung minimum wage, yung mga overtime, night shift differential, yung mga 13-month pay, service incentive leave. Tapos, ngayong araw po na ang primary po na pinapadiscuss sa atin ay yung Employees Compensation Law, no. Yan ay una nung Act 3428 kung di ako nagkakamali, 1927. Ngayon po, hindi na siya, umiiral na batas na po is yung Presidential Decree number 626. Dati po, ang tawag dyan ay Workmen's Compensation Act. Ngayon, Employees Compensation Law na po, no. Tapos, meron din tayong SSS Law, meron GSIS, saka yung mga special laws sa mga sa mga leaves like expanded maternity leave, yung mga holidays, special groups like para sa batas kasambahay, yun po yung mga nagko-cover ng compensation. Pero ngayon po tututok tayo sa tinatawag na Employees Compensation Law na dinidikta ng Presidential Decree number 626. 1975 law po ito. Ina-amend nito yung labor code natin kung saan may mga benepisyo at mga tinatakdang alituntunin at obligasyon ng employer na ibigay sa ating mga empleyado. Attorney Villar, ano po ba yung mahalagang puntos na nakapaloob sa tinatawag nating Employees Compensation Act? Sa Employees Compensation Act po, covered nito yung mga empleyado na may edad na 60 years old and below. Pati yung 60 years old and above, basta hindi compulsory retired, OFWs, saka yung mga covered din ng GSIS saka SSS, so public and private sectors. On top po ito ng GSIS, SSS, PhilHealth at kung may HMO benefits po yung mga tao. Ito po ay nag-integrate dun sa mga benefits ng GSIS, SSS, PhilHealth, tapos additional siya. Tapos usually, bukod dun sa main office nila sa Makati, pinaprocess yung claim nito sa through GSIS or SSS din po. At yung employer ay may obligasyon ding mag-report from time to time kung may mga events like may sakit, may namatay, may injury yung mga empleyado para maging ma-evaluate kung entitled po sa mga benepisyo na tinatakda ng batas. Attorney Villar, ito bang makikinabang ng mga empleyado ito, sila po ba yung mga regular o sila po ay yung mga hindi pa regular sa trabaho? Yung tinatakda po ng batas is from the time na ma-employ sila, within 60 days, i-report na sila dapat ng employer na covered, no? So, kung within 60 days i-report na, we will presuppose na not necessarily regular na. Kasi kung within 60 days yung obligasyon at yung coverage ay
pag from the time na ma-employ at ma-report within 60 days, yun po, covered na sila ng mga employees compensation benefits po natin. Ayun. Attorney Villar, aside po doon sa legal obligation ng mga employer, sabi niyo po kanina yung 60 days, within 60 days kailangang ma-report ang 30 days. 60 days po ba o 30 days? 30 days po 30 yata nasabi. days. 30 days, oo. Okay. Aside po doon sa 30 days, ano pa po yung ibang legal obligation ng employer sa kanyang mga empleyado or mga nagtatrabaho, yung mga laborers halimbawa, sir? Una po, kung magbubukas sila ng negosyo, merong registration, no? Tapos it follows na magre-rehistro sila ng mga empleyado nila within 60 days pagka-hire. Tapos maghuhulog sila ng contribution, mga premiums, no? Equivalent dun sa 1% ng sweldo ng mga empleyado. Ito ay tinatawag na state insurance fund, no? Hindi kung ano yung hinulog ng employer, dun huhugutin yung panagot sa injury, aksidente, or pagkamatay, no? Ito ay parang kumbaga insurance din, additional insurance premium. Maghuhulog ang employer ng premium on behalf ng employees nang hindi kinakaltas po. Tapos magre-report din ng contingency events, no? Yung mga pag may na-injure, may nagkasakit, may namatay, saka obligasyon din nila mag-keep ng logbook ng mga covered employees, saka ng mga na-remit na premium, saka contingency events na nangyari. Yun. So ito po ba, attorney, from the time na na-hire yung isang empleyado, kahit hindi pa siya regular employee, kailangan na natin siyang i-report within 60 days? Within 30 days po. Opo, 30 pagka-hire. days. Pagka-hire. Ayun. So ito madalas nakakalimut. Yung doon sa mga binanggit kong obligasyon, may kaukulang penalty po yan pag hindi nila naagapan, no? Kasi yung batas nagtatakda ng pag hindi ka nag-comply, may penalty, no? Doon sa failure or refusal to register, hindi ka nag-register sa Employees Compensation Commission, pag mumultahin ka lang ng maliit lang, no, 1,000 to 10,000 and or imprisonment equivalent kung gaano katagal kang hindi nag-register. Yeah. Yun yung una. Pangalawa, kung di ka naman nag-report ng compensable contingency, halimbawa, na bundol yung driver mo or yung pahinanti mo, at nangyari after 30 days ng employment niya, before mo i-report na covered siya, liable ka sa system, ibig sabihin ng system, GSIS or SSS, whichever is may applicable lump sum, no, equivalent nung benefits nung kung paano yung injury or disability na entitled siya. Ngayon, kung delinquent naman ikaw sa contribution, utang yon na yung properties mo or ng kumpanya, pananagutin niya ng gobyerno kung makakasuhan ka. Tapos, liable ka dun sa lump sum equivalent ng benefits na entitled yung empleyado pag nag-claim siya. Hindi yung state insurance fund yung mababawasan. Yung pera, pananagutin ka, pagbabayarin ka as employer. Tapos, kung hindi ka naman nag-comply din sa anumang batas na may related sa workplace environment, like mga safety devices, pag hindi ka nag-install ng safety devices, like for example, siguro, kung maingay yung planta, wala kang headphones or wala kang precaution dun sa mga harmful chemicals, ang liability mo ay 25% ng lump sum na pwedeng ibigay dun sa benepisyong pwedeng i-claim ng mga may injure na empleyado or magkakasakit. Tapos, kung hindi ka rin magre-record dun sa logbook mo or nag-record ka pero false yung information or nag-withhold ka ng material information, like tinipid mo yung detalye para hindi tumunog na entitled siya sa death, sickness, or anumang disability sa logbook, 50% ng lump sum yung pananagutan ng employer. Attorney Villar, nabanggit niyo yung mga maaari aksidente sa loob ng kumpanya, no? Ito ba lahat ng kumpanya ay sakop niya? At ano pa yung mga injuries na pwedeng may kinalaman or may pananagutan yung kumpanya? At kailangan ba sa loob ng kumpanya nangyari? Paano kung naka-work from home yung isang empleyado?
siya ba'y entitled na tulungan din or tulungan sa pagpapagamot ng kumpanya yung sakit na yung empleyado na yan? Okay. Linawin po na natin muna po, no? Kung ang injuries na ito ay binabayaran ba ng kumpanya? Actually, hindi po yung kumpanya yung nagbabayad, no? Dati sa Workmen's Compensation Law, pwedeng yung kumpanya yung sumasagot. Dito sa sistemang ito, nagko-contribute lang yung kumpanya sa tinatawag na State Insurance Fund, 1% ng salary ng empleyado. O talakayin natin ano-ano yung mga diseases, injuries saka death benefits, no. Una yung diseases, no, yung occupational diseases. So it means na yung sakit nakuha dun sa trabaho, no. Ano ang mga requirements nun? Una, dapat nakuha yung sakit sa working condition. So for example, siguro sa planta ng sasakyan, kahit naka-headphone, siguro prone magkasakit sa hearing illness, no, maging disabled siya. Tapos dapat pangalawang requisite is dapat contracted as a result ng employee's exposure, no. Kailangan yun yung proximate cause, nandun sa exposure niya dun sa hazard sa kumpanya. Pangatlong element ay dapat during the time na expose siya dun sa factors na yon na nag-worsen or nag-trigger nung disease. Tapos walang deliberate act to disregard safety measures. Like for example, kung may biological chemicals, di ka naman nagsuot ng gloves, ng hazmat, or di ka nagsuot ng headphones kung maingay. Yon, pag kulang yung element, hindi mako-consider na occupational disease. No? Meron namang tinatawag na increased risk theory. No? Ibig sabihin, maaaring may sakit ka na konti lang, no? Tapos nag-aggravate. Yung sakit, kung inherent pa rin sa nature of work, part pa rin siya ng compensable employees compensation benefit, no? Move tayo ngayon sa work-related injuries naman. Ito yung tinatanong nyo kung paano kung nasa office, paano pag nasa labas, no? Umpisahan natin doon sa obvious pag nasa workplace. Siyempre, kung may nadulas, na bagok, na patid, na natapunan, no, kung ano man yung mangyari, understood yon, nasa workplace yon, mananagot yung Employees Compensation Fund on top ng GSIS or SSS, PhilHealth and HMO. Pangalawa, yung sa labas, performing official function, no. Halimbawa, inutusan siya mag-remit ng SSS premiums or pinapunta sa BIR or pinamit yung supplier, yon, within official function yon. Although nasa labas ng opisina, still entitled sa employees compensation benefit under this law. Number 3, when the injuries resulting from the accident happened outside the workplace but while performing an order from his employer. Halimbawa nga, inutusan siyang kahit outside working hours or beyond place of work. Halimbawa, pinamit yung isang kliyente, let's say sales rep, no, inutusan siyang imit yung isang kliyente or may pinatakbo, may pinasaglit sa isang supplier, pinakuha, pinadala sa office dahil i-deliver kinabukasan. Ano yun? Under ng order ng employer, part pa rin ito, compensable pa rin siya. Number 4, kung yung accident while going to or coming from the place of work. Ibig sabihin, kung pauwi or papunta ng place of work. Pero dapat continuing act ito, no? Hindi siya nag-shortcut, hindi siya nag-divert, hindi siya dumaan sa halimbawa nag-beer house muna or may biniling regalo, nagwalwal muna. or nagwalwal muna, no? Nag-videoke. Dapat hindi gano'n, no? Otherwise may exclude siya. Dapat continuing act yung going to or coming from the place of work. Number 5, kung while ministering to personal comfort, ibig sabihin satisfying his thirst, umiinom, hunger, bumili ng pagkain, lumabas ng office, bumili ng pagkain, or other physical demands, no? Halimbawa, bumili ng jacket kasi giniginaw, ayun, kasama yon. Last 2 is, kung merong company shuttle, na-aksidente yung company shuttle, or papunta siyang shuttle bus, tumawid, nasagasaan, ayun, covered yon, compensable. And then, during company-sponsored activity, yung mga team building, mga seminar siguro,
Yon, tapos meron diyang exempting circumstances. Ibig sabihin, hindi ka mako-cover pag pasok dito. Number 1, intoxication. No? Yung lasing na lasing ka, incapacitated ka, tapos proximate cause ng death yon. Halimbawa, nadulas ka, nabago ka, namatay ka dahil lasing na lasing. Number 2, willful intention to injure or kill himself or other. O, halimbawa, sinaksak mo sarili mo, yung injury mo or cause of death mo, hindi ka makakakuha ng compensation. Or, halimbawa, ikaw yung sasaksakin mo yung sarili mo or sasaksakin mo yung iba, nasaksak mo yung sarili mo or yung iba, hindi covered yon, no? Tapos, number 3, notorious negligence. Ito yung sinasabi natin kung required ka halimbawa, construction, may harness, di mo sinuot, may hazmat sa hazardous environment, di mo sinuot, yun, notorious negligence siya. Saka yung otherwise provided by law. So, yung benefits nito, merong loss of income benefit na categorize sa 3. Yung temporary total disability, no? Yung disabled ka to work not exceeding 120 days. Ang entitlement mo is 90% ng average daily salary credit mo. Yun yung rate mo. Ngayon, pag permanent total disability naman, based yan sa GSIS or SSS table nung kung magkano yung salary, average monthly salary credit or average monthly compensation mo. Depende kung SSS or GSIS ka. Tapos merong permanent partial disability based yan sa corresponding body part loss or functional loss mo. Depende yan. May table po yan kung natanggal yung isang daliri mo, natanggal yung isang paa mo, 2 paa mo, yung isang mata, 2 mata, disabled yung isang pandinig mo. May table po yan. Meron ding medical services po, saka hospital confinement, saka accredited physician ng PhilHealth, saka medicines, saka on top po ito ng HMO kung mag-a-avail ka saka nung PhilHealth. Attorney Villar, maputol ko lang kayo, no? Sa sinabi niyo po na pwedeng magbigay ng tulong ang company sa pamamagitan ng kanyang benefits kapag na-aksidente yung isang employer, kapag inutusang lumabas, ano? Yung papasok siya sa trabaho, hindi po ba kasama yon at pauwi siya ng bahay galing trabaho? At na-aksidente siya? Kasama po yun. Coming to and from po. Papunta okay. at paalis ng office po. Opo. Kung sakali man na may nangyari sa kanya, na-aksidente siya sa kalsada, ganun po ba yun, attorney? Apo, tama po yun. Basta po hindi siya nag-deviate. Like, siguro kung papasok ng opisina, kung nag-coffee shop muna, bumili ng Starbucks, no? At doon, na-aksidente siya. Mukhang hindi ma-entitle base po sa implementing rules and regulations po ng ECC. Dapat diretso. Kasi kung bumili ng kape, iba na yon. Hindi na continuing act po yun. Oo. Paano, bago siya bumili ng kape, doon siya na-aksidente, Attorney Villar? Ayun po, yun ang hindi covered. Pero from the time na nakabili na siya ng kape, tapos siguro papuntang opisina na, wala na siyang ibang dadaanan. Yun. Covered na po yun. Coming to the office na yun Isa pa po, Attorney Villar, at bago si Ma'am Cres, kasi may katanungan din siya. Paano kung yung sakit po niya, sabihin natin meron siyang sakit sa puso yung empleyado at dahil sa stress sa trabaho ay kumbaga mas lumala yung karamdaman at maaari bang tumulong doon ang kumpanya sa pagpapagamot? Hindi naman po kumpanya yung nananagot yung ECC po, Employees Compensation Commission, no. Yung claim po, pwede naman ito, no, lalo kung occupational disease. Usually naman meron yang before yung ibang kumpanya pinapa-medical examination nila yan Nakikita nila kung pre-existing condition ba or hindi. Pero ang presumption po lagi in case of doubt, occupational disease yung sakit, no, nakuha niya sa trabaho. In case of doubt, in the absence of substantial evidence to contrary. Ibig sabihin, kung walang mapapakitang ebidensya na magtatanggi na nakuha niya nga dun sa workplace niya yon, considered na compensable po under the Employees Compensation Benefits. Alright, salamat Attorney Villar. Yes, Kapartner Cres, go ahead po. Yes, ang ganda ng talakayan natin, Kapartner Manuel, but kailangan na muna nating mag-gap, Kapartner Manuel and Attorney Villar. So wag po muna kayong aalis, mga kapartner, dahil sa pagbabalik po ng ating programa ay sasagutin po naman ni Attorney Christian ang mga tanong mula sa ating mga listeners at Facebook viewers. So magbabalik po ang programang kasangga ninyo sa negosyo, ang business natin to. Diyan lang kayo, kasangbahay. Business natin to.
Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nagbabalik ang programang Business Natin To. Live pa rin po kami sa radyo sa 1350 sa AM Band. Kasangbahay, ganun din sa Facebook sa Business Natin To On Air. At ganun din, of course, sa YouTube. Yan po ay sa UNTV News and Rescue. Kapatid Crash. Yes, sabayan pa rin po ninyo kami napapanood sa UNTV Radio La Verdad YouTube channel and Business Natin To On Air Facebook page, Kapartner Manuel. Ayan. Yes, at Kapartner Chris, paalala lang natin Kapartner Chris sa ating mga taga-subaybay. Pwede silang mag-message sa ating hotline. Yan po ay 0997-824-9408 or mag-message po sa ating Facebook page. At yes, Kapartner Chris, eto na mga katanungan sa Facebook Messenger. Aba, at sa ating mula sa hotline number natin ay sasagutin naman ang ating panauhin ngayon sa Attorney Christian Villar mula sa MCGI Law Center. Yes, Attorney Christian Villar, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi po ulit sa ating mga tagapakinig at sa inyo po, mga Kapartner Chris and Kapartner Manuel. Nice voice. Kapartner Chris, pwede siya mag-radio broadcaster si Attorney Villar. Pwede ba natin siyang makasama din sa Business Natin To On At saka, ba't hindi kayo nag-artista pala, Attorney Villar? Mahina po kita baka mag-contractor na lang po tayo. Contractor? Marami na nag-apply daw ngayon. Ay nako. Mas malaki na ang kita. Billion ang kita ato ng mga contractor Kaya tama. Attorney Christian, eto po, simulan na po namin ng mga katanungan naman mula sa Facebook na ating mga kasangbahay na magtatanong. Ito po ang tanong ng ating taga-subaybay. Sabi niya po dito, Attorney, yung asawa ko po ay empleyado sa isang kumpanya. Isa sa ibinigay na trabaho sa kanya ang kumausap sa mechanic para sa negotiation ng price sa mga ipapagawa na labor and materials. Nag-commission siya sa mechanic at pumayag naman ang mechanic na mag-commission sa labor and materials. Pero bandang huli po, attorney, nilaglag siya ng mechanic. Ngayon gusto siyang sampahan ng embezzlement. Tama bang basa ko? Embezzlement ng company. Ang sabi pa dito sa kanyang message, pasok po ba yon sa kasong embezzlement? Hindi naman siya nagnakaw. Wala namang services na inimbento. Lahat naman nag-proceed at lahat may approval nila bago mag-proceed sa every transaction. Maraming salamat po, Attorney Villar. Go ahead po, Attorney Villar. I think ang tinutukoy po dyan na kaso na embezzlement is part nung estafa, yung para kang nanloko, hindi yung theft, pero para kang inutakan mo para makuha mo yung isang bagay na may value, Parang niloko mo siguro yung boss mo, Hindi natin mahuhusgahan yan kung hindi natin alam yung buong facts, yung ebidensya, Depende po sa abogado kung paano i-argue, pero po sa criminal case po, ang presumption lagi is presumption of innocence. At there is no law if there is no crime punishing it, There is no crime if there is no law punishing it. So,
pag kulang ng elements like yung wala namang intensyong magnakaw, like nag-usap lang sila nung mekaniko na bibigyan siyang komisyon at wala namang intensyong lokohin yung employer dahil siguro on top nung margin or existing yon na practice nung mekaniko, that way pwedeng lumusot, no? Pero again, depende po sa ebidensya ng prosecution sa kanong defense, no? Pero yung embezzlement po, mahirap patunayan yan kung aligasyon lang at bintang, no? Kung walang ebidensya, malamang po na maabsuelto naman. Yun. Salamat, Attorney Villar. At yes, para makarami tayo, Kapartner Crash. Go ahead, Kapartner Crash. Yes, oo, sabi dito, no, good evening po, attorney. So, need ko po ng legal advice sa case po ng papa ko. Na-aksidente po siya sa trabaho as a construction worker. Sinagot naman po ng kumpanya ang mga hospital bills niya, pero maliban po sa pagsagot sa sinasabi niya dito, sinagot naman po ng kumpanya ang mga hospital bill niya, pero maliban po sa pagsagot sa hospital bills, bakit na doble kaya? May makukuha po ba kaming compensation sa mga araw na hindi siya nakapasok sa kumpanya? Magdadalawang linggo na po siyang hindi nakakapasok at pina-extend pa ng isang buwan ng doktor para magpagaling dahil sa bali at sugat. Naku, kawawa naman to. Bali at sugat at nakuha niya sa aksidente. Ang sagot ng company admin po, nung kinausap namin sila, kung may compensation bang ibibigay o babayaran ba yung araw na hindi siya nakakapasok. Ang sagot po ng company admin is wala. So, SSS benefit lang ang pwede naming i-claim, pero walang compensation. Idinidiin po kasi na based daw sa investigation nila, negligence ng papa ko o at ng isa niyang kasama yung nangyaring aksidente. Tama po ba na walang compensation o pwede naming ilapit ito sa DOLE o ano pong dapat naming gawin? Marami pong salamat sa inyong magiging advice, Attorney Villar. Okay, ganito po. Number 1, tama yon. Sa SSS mo nakukuha ng claim, no? Tapos, meron din dito sa sinasabi nating employees compensation benefit, no? Ano to eh? Temporary total disability, no? Entitled sa up to 90% ng employees average daily credit. Tapos, yung kumpanya, as a general rule po, wala siyang liability bigyan ng extra compensation yung empleyado unless meron siyang kapabayaan, no? Halimbawa, hindi siya nag-provide ng safety equipment, no, sa construction. Iyon, meron siyang liability doon. Ngayon, hiwalay na yon. Civil case for damages yon or ano na siya, labas na siya nung SSS or nung employees compensation. Ngayon, kung ang kontrata malaki ang posibilidad na construction worker. Madalas po yan, walang kontrata eh. Pero kung may kontrata, at may nakalagay doon na merong liability yung employer, pwedeng panagutin. Or kung merong union, may collective bargaining agreement na tinatawag, at nagtatakda yun ng dapat sagutin ng employer, yun, sa pagkakataong yun, pwede pong sagutin ng employer. Pero kung wala, yun po, makukuha kayo pangunahin sa SSS, pangalawa sa Employees Compensation Fund, no? Doon kayo magki-claim. Through SSS din po ito, pero idadaan ng SSS kukuha kayo ng form sa SSS para isubmit sa Employees Compensation Commission na nasa Makati at may regional offices. At i-evaluate nila kung entitled po kayo. Ngayon, kung may yung kumpanya, hindi po natin masabi. Depende po sa kontrata, sa circumstansya kung may kapabayaan ng kumpanya, like hindi nag-provide ng safety precautions or safety equipment, doon lang siya sa mga pagkakataong yun pwedeng panagutin ng extra sa nangyari po. Yun. At salamat, Attorney Villar, sa inyong kasagutan. Ay, sisingit ko lang po itong isang tanong ko naman na nasa aking isipan. May batas din po bang nag-iingat dun sa mga freelancer kasi usong-uso ngayon, nag-freelance po sila and then work from home ang ginagawa nila. Paano kung habang ginagawa nila yung kanilang trabaho sa bahay ay na-aksidente sila? May po ba? May tulong po ba silang mahihingi na maaaring gawin ng kanilang employer?
Ang kadalasang na-encounter ko po pag freelancer, ano po ito contract of services no. Ang binabayaran yata diyan yung output po, hindi yung oras, no. So generally po, ang batayan natin kung entitled ba, syempre kung may kontrata, no, kung binigyan ng HMO or binigyan ng provision na entitled ka doon sa medical or anumang nangyari, injury. Ngayon, kung wala, depende sa circumstansya kung na-aksidente ka while working. Kasi ang lalabas na workplace mo, yung bahay mo. Diba, nabagsakan ka, lumindol, nabagsakan ka, or considered workplace yon. Kung halimbawa, calls, virtual assistant ka na nag-online, no? Or nagko-call center ka sa bahay nyo, at may nangyaring di maganda, compensable yan kasi by authority ng employer mo, inutusan kanyang mag-work sa bahay mo. Yun ang naging workplace equivalent mo. So I think dahil lang laging ang presumption po sa labor laws, laging in favor of labor, no. In case of doubt, kung may duda, walang contrary na ebidensya, laging ang hatol po in favor ng labor or ng empleyado. Yon, maraming salamat Attorney Villar. At Kapartner Chris, baka meron ka pang pahabol na katanungan or follow-up question? Ayun, so may oras pa ba tayo, Kapartner Manuel? Parang wala na, no? 1 minuto na lang pala. Pero siguro maganda ay tanong na tayo kay Attorney Villar. Attorney Christian Villar, sa mga gustong kumonsulta sa inyo ng tungkol sa legal or kunin po kayo bilang isang abogado, paano po kayo makakontakt, Attorney Villar? Yung MCGA Law Center po, may Facebook page po yan. At yun po, pwede nilang i-chat po ang MCGA Law Center sa mga nais pong lumapit, magtanong po ng kumonsulta sa ating mga lawyers po ng libre. Yan ang maganda dyan. Libreng konsultasyon sa MCGA Law Center. Kasama dyan sa mga bulto ng abogado natin. Mula sa MCGA Law Center si Attorney Christian Villar. Attorney Villar, maraming salamat po sa oras na inilaan mo dito sa business natin to sa Radyo La Verdad. Salamat din po sa mabuting pagkakataon. Salamat sa Diyos, Attorney Villar. Salamat sa Diyos. Yan, Kapartner Chris. Aba, talaga naman, ang dami natin natutuhan ngayon at naserbisyuhan doon sa mga nagtatanong na mga kasangbahay natin. At Kapartner Chris, ikaw ba may ipopromote din, Kapartner Chris? Bago tayo bye-bye? Okay. Ito lang inapansin ko doon sa ating discussion ngayong gabi. Hindi lang pala pag ikaw ay may business, kailangan mo mag-register with DTI or Securities and Exchange Commission and BIR and then sa LGU. Kailangan din pala itong kinalakay ni Attorney Christian Villar. Mag-rehistro din tayo as employer. Ito yung madalas Kapartner Manuel na nakakaligtaan ng mga employer. So pag nagkaroon ng aksidente, at nag-inspect din ang DOLE, ito yung mga hindi rin nila na nasasagot bilang employer. Kaya yan, napaka-importante na pwede nang panoorin ulit ang programa sa ating episode dito sa business natin to. At syempre, Kapartner Chris, maraming salamat sa mga taga-subaybay sa nasa Facebook. Hindi natin mabasa lahat, sa mga nasa radyo at nanonood ng replay nitong business natin to. Maraming salamat sa inyong lahat. At si Kapartner Randy, dahil wala siya, ay pag-uusapan namin ikaw, Kapartner Randy, at see you sa Thursday episode natin sa business natin to at sa podcast ninyo, Kapartner Chris, na BNT Extended, na available sa Facebook, sa Spotify at sa YouTube. At bye-bye na tayo, Kapartner Chris, at salamat sa mga nakasama natin. Batiin ko lang Kapartner Chris na Aljan Lozano at si Carl De La Cruz at of course ang ating EP si Miss Shelo Cotillon. Get well, Miss Shelo Cotillon. At Kapartner Randy, kamusta? Yes, Ma'am Shelo, get well soon. And Sir Randy, na-miss ka namin sa show. See you next week. And bye-bye. Maraming salamat. Sa negosyo, walang imposible dahil sa negosyo ay kaya natin dahil ito ay business natin to. Business natin to. Maraming salamat. Paalam.